Alam nyo, ito yung rides na grabe ang experience at di ko makakalimutan. Dito nyo makikita ang enjoyment sa isang lugar sa mountain province na mafe-feel mo ang lamig at ang tradisyon nila dito. Kaya nag-decide kaming mag-ride sa araw na ito. Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog. So samahan nyo kami sa biyahe namin papuntang Sagada. So tara, let's go! So ito ang plano namin. Pupunta ng Mountain Province, puntahan ang Sagada, Barangay Buscalan. Ang goal namin is ma-meet at makita si Apu Wangud, ang legendary mambabatok of Barangay Buscalan, Mountain Province. So let's go! Ayun guys, nandito na kami ngayon sa Canipo Pines View. So magbababahin lang namin, tapos tanong namin kung yung book namin. So update namin kayo ulit mamaya. Yung room namin guys, may dalawang higaan na, tapos may sariling CR talaga, tapos ito yung may balcony, pwede kayo magtambay-tambay. Ayan, tapos yan yung view nyo dyan sa tapat. Grabe grabe ang lamig dito. Ayan, tapos dalawa higaan namin. Baka dito na lang kami mga partner, tapos dito si Idol. So ayan. Tapos yan, ito yung CR. So check natin yung CR guys. Ayan guys, ito yung CR. So ayan guys, sobrang dilim. Hanap kami ng mga kain. Maya na kami doon sa prepare sa room namin. Sobrang dilim. So ayan guys, doon sa Vincent puno, maraming tao. So maraming nakapila, hindi kami nakapag doon. So lumipat kami dito ngayon sa Happy House. Sagada Happy House. So dito na lang kami kakain. So nakapag-order na kami ng bulalo, chop suey, tapos pork fillet. So antayin lang namin yung order namin, tapos ito. Marami ring tao. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa staycation house namin. Ayan, nagliligpit lang si partner. Tapos ayan yung mga gamit namin. Tapos may matutulog na kami para bukas maaga kami magising para sa Sea of Clouds. Tapos pagkatapos namin sa Sea of Clouds guys, biyahe naman tayo papuntang Buscalan. Punta tayo sa legendary Apu Wangud. Tapos balik ulit ng Baguio pagkatapos doon. So ayun guys, kita-kits tayo bukas. So good morning guys. Ito na yung pangalawang araw namin dito sa Sagada. So ayan guys, gumising kami ng maaga. Time check tayo 5:17. Grabe guys, naging 13 degrees Celsius yung lamig dito. So maghahanap kami pupuntahan namin yung area guys na may Sea of Clouds daw. So dala almusal na rin sa Bros Inasal guys, kasi may hindi naman siya totally always daw nagpapakita yung Sea of Clouds. So yun lang yung malapit dito sa staycation na nakuha namin. So yun na yung pupunta namin, kasi meron sana guys yung Marlboro Hill, kaso may trekking. Kaya syempre hindi kami ready para sa trekking. So hindi yun yung pupunta namin. Grabe guys, ang lamig talaga, promise. Sa likod ng bawat magandang tanawin sa Sagada, may isang masarap na kainan na puro lutong bahay at masarap na kape
Habang ninanamnam ang preskong hangin ng Cordillera, bibigyan kayo ng magandang pagsikat at lubog ng araw na tanawin dito lang yan sa Bros Inasal ng Sagada Mountain Province. Babe, would you listen for me? Listen for me in a crowded street. Listen for me in a winning streak. Listen for me. So ayun guys, nandito kami ngayon sa Sagada Municipal Tourism Office. So ayun, nag-process sila partner sa kasi idolhin ng para makapasok kami dun sa loob. So need pala dito bago kayo pumunta ng Hangin Coffee is mag-register talaga dito sa Tourism Office. So ayan, mag-register sila. So ano yung mga need na process sa Tourism Office dito sa Sagada Babi bago makapunta sa Hangin Cafe saka mga tourist spot nila? So, ayun po, kailangan nyo lang munang pumunta dito sa Municipal Tourism ng Sagada. So, step 1, kailangan nyo muna mag-register. Per person is 100 pesos po. And then, may babayaran kayo dun sa tour guide nila. So, kami kasi, hindi pa nag-process yung yung payment namin. Kaya, after the tour na lang po, yung bayad namin. So, yun lang. So ayun lang yung guys, yung need daw. So si partner kasi yung pumasok dun sa tourism kasi nagbantay ako dito sa motor kasi wala masyadong magandang maparkingan dito. So baka matikitan tayo dito sa Sagada. Nahirap na. So update na lang namin kayo ulit mamaya pag once na nandito na yung tour guide namin. Ma'am, okay na po. Antayin na lang daw namin si tour guide dito. Ito ang Hanging Coffins o ang mga nakabiting kabaong sa Sagada Mountain Province ay isa sa mga pinakatangi at pinakamatandang tradisyon ng paglibing sa Pilipinas. 1 hour balikan? Matatagpuan ang mga ito sa gilid ng mga matatayog na limestone cliff sa Echo Valley. Ang mga kabaong ay nakatali o nakapako sa gilid ng bangin. Bawat kabaong ay may mas maliit kaysa sa karaniwang sukat dahil ang katawan ng yumao ay nilalagay sa fetal position, isang simbolo ng pagbalik sa kung paano iniluwal ang tao sa mundo. Pinaniniwalaan ng mga katutubong Igorot na ang paglagay ng kabaong sa matataas na lugar ay naglalapit sa kaluluwa ng pumanaw sa kanilang mga ninuno at sa langit. Cafe na nalalagay nila. Yan, so madali lang daw sa kanila ilagay daw yung mga ganito. So siyempre, yan na yung nila dito eh. Ayan. Hindi lahat ay maaring ilibing sa ganitong paraan. Ito ay karaniwang inilalaan para sa matatandang pamilya at ginagalang sa komunidad. So alis na kami sa Kanipaw Lodge guys. So ito na yung araw din na papunta kami ng Buskalan sa kay Apo Wangod. Ewan lang namin na guys kung need ba talaga ng book doon or basta pupunta pa rin kami. Buskalan kami, tapos pagkatapos namin dun guys is balik kami ng Baguio. So matinding bakbakan na naman ulit ang mangyayari. So ayun, thank you so much sa Kanipaw Lodge Hotel. So yun guys, sa any rates nila, message nyo na lang sila sa Facebook page nila. Hello, Mr. Imposter. I work the dollar, come judge me day. Put your money where your mouth is. Can live without it in a modern age. Inside my solitary, out of vision of a canary. We set the world on fire. Can't be contained. Gonna go haywire. 'Cause we're the birds of prey. We are birds of Nandito na tayo sa Sadanga Mountain Province. So meron na lang tayong 16 kilometers and 35 minutes makarating doon sa Buskalan. So sana makapunta pa tayo doon sa hindi tayo gabihin kasi
kung mamaya gagabihin tayo dito guys, medyo risky yung daan pag gabi dito. Ayan, kung nakikita nyo yung view ng ano guys, so mamaya wala pa naman masyadong street light na dito, maliban dun sa taas kanina meron pa, pero dito wala na masyado, kaya so expect natin madilim talaga, 'di ba? So ayan guys, 15 kilometers, Buskala na tayo. So update ko kayo ulit mamaya. So update lang guys, nandito na tayo sa Bontoc Mountain Province, sa proper ata to nila. Ayan. So ayan, dito na tayo sa Bontoc. Wow, ang lawak din pala nitong Bontoc, no? Bontoc Mountain Province, ayan. Parang same sa Laguna, sa may Luisia, di ba bawi, no? Parang ganito yung ano. Oo. Saan nga yun? Sa Pagsanhan, ano? Pagsanhan, parang same siya dun. Pagsanhan or Louisiana. Nakakwento lang to ng tatay ko sa akin ngayon. Nandito na talaga ako sa mga magagandang probinsya. Yun. Pinicturan ko lang yung welcome to kalimutan ko basta. Pinicturan ko lang, tapos yun diretso na kami ulit kasi para ano ba sa oras yun. Ito na ata. So ayun guys, dito na kami sa tourism office nila. So mag-ano lang kami, asikaso lang. So ayan, balikan ko kayo ulit mamaya. So ayun guys, ito nandyan si Kuya Crispin sa nagiging tour guide namin. Tapos ayan, ready to ano na, pwede pala kayong maglakad daw, pwede rin palang mag zipline daw. So lakad muna kami papunta para adventure, tapos pagbalik safely na siguro kami para Tingnan nyo na. hindi na masyadong nakakapagod. Okay. Ilan yung kasya dyan, Kuya? Isa lang, Isa lang. Magkano yung ano niyan? 200 papunta? Oo. Okay. Uy. So ayan, nayanig. Ayan, naayos na ni Kuya yung ano dito sa Henry. Ayan. Taas guys, grabe. Nasayaw mo. Ayan yun si partner ko. Papapicture yata lang po. Natatakot siya. Ilang step to, Kuya? 1,000. 1,000? 1K talaga, ha? So yun guys, sobrang tarik ng akyatin nyo. May hagdan na siya, may hawakan. Ayan, katulad nito. Ayan. Ayan nyo. Sa baba. Sobrang taas talaga. Ayan, maraming pahinga. So tara, kaya ulit. Ayan, picture ni Apo Bangod. So meron din pala silang eatery dito, meron din sa baba, so meron din dito sa taas na. So sabi ni Idol at ni partner, mamaya na daw kami kakain pag tapos na kami dito sa ano, sa target namin. So ayun, lakad tayo ulit. Ayan si Apo Bangod. Ito si Apo Bangod Ugay ay kinikilala bilang ang pinakamatanda at huling tradisyonal na mambabatok mula sa Buskalan, Tinglayan, Kalinga. Sa edad na 109 years old, siya ay tinuturing na isang living legend at simbolo ng mayamang kultura ng mga katutubo sa Cordillera. So ayun guys, marami pang nakapila.
na mga waiting for tattoo or picture. Ayan. Yung iba pala daw niyan guys is kahapon pa. So baka siguro hindi na namin antay na magpatato kami o baka picture na lang siguro kasi 4 PM daw ulit yung picture eh. So bawat picture may oras. So hindi pa tapos yung 2 to 2:30. So 4 to 4:30 naman yung next. So ayun, update namin kayo ulit mamaya guys kung anong magiging plano. So ayun guys, tapos na kami mag-picture. Nakasingit kami ng picture. Tapos yun pala, so sa 3 dot pala na itatato ni Apo, 300 per dot pala yon. So kung magpa-picture naman kayo is 100. Pero kung magpapatato kayo 300 per head, libre na yung picture nyo. So kami nagpa-picture lang, so 100 per head sa amin. Pero okay naman, solid yung picture. Meron tayong picture sa isang legendary Apo Wangod. So ayun guys, tapos namin kumain, pababa na kami, pabalik na kami sa mismong tourism. Tapos kung doon naka-park yung motor namin. So ayan. Kakalampas lang natin sa Hangin Bridge, ayan. So paakit na kami, pabalik ng park, kung saan nakapark yung motor namin, doon din sa tourism office nila. So yun, update ko kayo ulit pag nandun na kami. So yun guys, pababa na tayo, highway Halselma na tayo. So goodbye Boss Kalan. So, yun guys, dito pala sa checkpoint bago kayo aakyat sa Pabuskalan, maglalagin pala kayo dyan sa police checkpoint guys. So wag pala kayong papass by lang, kumbaga papunta pa lang kayo, mag-login na kayo, tapos pagbalik mag-log out din kayo kung ano oras kayo palabas na. So yun lang naman, wala silang ibang ano. Ayan guys, kakain kami. Ito yung foods namin. Bulalo, din sisi, din lintot, tapa, at special ata nila. Listen for me in a violin. Listen. So ayun guys, ito na yung pangatlong araw namin dito sa Baguio City. So ayun, pupunta lang kami saglit sa Strawberry Farm, tapos okay, basta dito kami dadaan tapos U-turn na. So ayun guys, okay, thank you po. So ayun guys, dito kami sa Metro, sa Cosmopolitan Hotel. Tapos pupunta muna kami Strawberry Farm, tapos pagkatapos namin doon uwi na kami. So ayun, tara, let's go. Thank you dito sa Cosmopolitan Hotel. So dito na kami sa Strawberry Farm guys. Ayan, dito na kami sa entrance, sa mag-ano kami ng parking. Magkano boss? Magkano entrance? 20? So ayun guys, nandito na kami sa Strawberry Farm. Papasok namin sa entrance. Oh, ayun, daming ano,
Entry na tayo. Magkano per head, Bobby? 20? Opo. So, ayun, 20 pesos per head pag papasok tayo dito sa mismong park. So, kung magpipiking naman kayo, 700 daw per kilo. 1 kilo. So, dito tayo. So, yung bawat pala pwesto dito guys, may kanya-kanyang may-ari. So, katulad niyan, yung Jocelyn Farm. Tapos dito, iba naman yung ano dito, yung may-ari dito. Ayan. Mag-picking si partner. Sa tingin Bob ng ano mo? Ng anak mo na? Oh. Ayun pala, dito guys, kung pipitas pala daw kayo, dapat ganito siya pagkano. Kumbaga, parang sa dulo-dulo talaga ng parang ano ng ano ba sa Tagalog nito, Bobby? Yung steam yung... Yung sa steam niya talaga dito, dyan daw siya puputulin. Katulad nito, sige Bob, mag-ano ka nga Bobby, putol ka nga ng isa. Papakita natin sa kanila. So, dyan yung siya puputulin. Ganyan. Ganun daw siya putulin. Pinakadulo. So marami nang nakuha si Bobby. Baka sumobran to 1 kilo, Bobby. Hanggang dito din. Puno daw talaga. So marami pala guys. So tikman daw natin. Yeah. Pwede natin katikman. Pero wag lang daw 1 kilo yung itikip. So ito guys. Ayan, titikman natin kung ano. Matamis na may asim. Masarap. Masarap to may asin. May asin. Masarap siya pag may asin. So yung mas maganda maliliit sa Bobby, no? So mas pabor siya sa pag maliliit yung kukunin nyo guys. Kasi marami. So same lang naman sila ng lasa. Kahit yung malalaki o yung maliliit. Ayan. Ito. Ayan. Pero ito sa akin mas okay yung ganito kaliliit eh. Sobra yan. Sobra yan. At adjusted yun ma'am for the carton, yung kiluan. Okay. Ay, sorry boss. Konti lang pala yung sobra kuya. Baka pwede na yan. Hindi sir. Medyo wala akong tubo kapag kagano'n. Gawin kong 1 1/4 na para. Yun, thank you kuya. Sir, letters. Thank you. Sino na babae? Ayan, thank you kay kuya. Binigyan tayo ng malaking discount tapos may pasobra pa. Kuya, thank you. Thank you sa inyo kuya. Balik po kami ulit. Kahit bukas yung ulit. Malayo pa kami kasi sa Metro Manila pa. Mumupan kita kahit bukas yung Sige po. Thank you. So guys, kung tapos na kayong mag-ano sa strawberry katulad nito, meron din silang mga store dito for pasalubong. Ayan. Hi, sir! Hello po. So kung gusto niyo ng mga kape guys na pang pasalubong, pwede rin kayo ditong bumili sa stall 57. Tapos dito naman ito nga gulay. Ayan dito, gulay din. Tapos dito sa mga pasalubong, mga chicha, ganun, tapos kape. So what's up guys? Update lang. Alis na kami doon sa Strawberry Farm. So ayun, papunta na tayong expressway. So ayun, magbibiya Canyon Road siguro pa rin kami, or Asin Road ba, depende kung asan kami ituturo ng mapa. So doon kami dadaan. Ayun guys, papasbays tayo dito sa Lion's Head. So ayan, pababa na tayo, dami pa rin tao kahit weekdays. So ayan, dadaanan lang natin si Lion's Head. So guys, approaching tayo pa tunnel. Bye-bye tunnel. So ayan guys, nakalabas na tayo sa Canyon Road at nalagpasan natin yung Benguet Arc. So approaching tayo dun guys sa Shell bago magpasok ng TPLEX. Magpapagasolina kami, tapos yun, makapag-ihi na rin, gasolina at makarelax konti, tapos yun, TPLEX na tayo. So update na lang namin kayo ulit guys pag entry na kami ng TPLEX. So guys, lagpas lang natin sa TPLEX Arc. So ayan, dito na tayo sa loob, approaching tayo sa Tollpay. So check natin kung auto sweep ba dito or easy trip. Pass through lang. So check natin yung balance. Check balance. Ay wala.
Hindi, pwede kasi yung ma-check sa Tastro yung balance. So, let's go guys! Today will be no tomorrow, a point of no return, a time for endless sorrow when the sun's no longer burn. I just fill the heavens like unbidden rain. Cities turn to rubble, and the bombs without running names. And you're a bowman to that moment, a slave at destiny's feet. We're way past dreadful omens that keep our hearts still beat. So, so ayan guys, nandito na tayo sa Balintawak Tollpay. So, nakalinya lang tayo ngayon sa wala tayong AC trip. So ayan, antay-antay lang tayo dito. Tapos magbibiyay Skyway na tayo guys, para mabilis tayo. South po? South? Ay wala, kasi pass by lang yung dinaanan namin agad eh. Opo. Anong pangalan dun ma'am? Pag sa Tarlac na? Okay. Kasi nakaraan din dumaan ako dun. Wala pa kasi ito yung easy trip. 670 yung binayaran natin dito guys. Kasama na yung dun sa Tarlac daw. Thank you ma'am. Ma'am, yung resibo po pwede ko kunin? Resibo, andito na. Thank you. Okay guys, approaching tayo pa Skyway. Grabe, pagod na. Abote, dito na tayo sa Skyway. Mga ilang minutes na lang din yung babiyahin natin. Makauwi na tayo sa bahay. Alright, Tollpay. Nandito na tayo ngayon sa Top Avenue. Kakababa lang natin sa may Skyway. So ayun guys, ihatid ko lang si partner sa Binondo. Tapos uwi na rin ako kasi pagod na guys. Grabe. Yun lang yung share ko sa inyo. Tapos yun guys, dito ko na siguro tatapusin yung video. Hindi ko na itutuloy yung video na to hanggang makarating ng bahay kasi mabilis na lang naman kasi wala namang traffic guys. So yun guys, dito ko na tatapusin yung video. Kung nagustuhan niyo yung video guys, wag niyo na rin kalimutang mag-comment, like, share and subscribe. Tapos click nyo na rin yung notification bell dyan sa gilid. Tapos wag nyo na rin kalimutang i-follow yung Facebook page natin guys. So ayun guys, this is the Revensure. See you on the next video. Ride safe sa inyong lahat.